Mga kabayan, naniniwala ang ilang eksperto na hindi na magtatagal ay tuluyan ng maaabolis o malulusaw ang International Criminal Court o ICC dahil sa nararanasan nilang financial crisis at hirap sa kanilang operasyon, bunsod na rin ng hindi nila inaasahang dagok na darating sa kanila. Ito ay matapos ang sinagawang sanksyon ni US President Donald Trump sa ilang hukom at prosecutor nito. Maliban dyan, sinabayan pa ng ginawang pagpapaaresto ni Russian President Vladimir Putin sa mga hukom at prosecutor ng ICC dahil sa ginawa nilang paglabag sa kanilang jurisdiksyon. At ang pinakamatindi sa lahat ay ang sunod-sunod at patuloy na pagkalas ng mga bansang kasapi nito dahil sa di umano ay kawalan ng kredibilidad. Dahil dito, iginiit ni Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng NTF-ELCAC, na tama lang ang ginawa ng US at Russia na balikan at buweltahan nila ang ICC dahil sa pangingialam nito sa kanilang soberenyang bansa, lalo't hindi naman sila miyembro nito. So tama ang ginawa ng US ng Russia. 'Yun ang tamang tugon ng isang soberenyang bansa sa nakikialam sa kanila. Ganun yung tamang tugon. That is the response of a sovereign nation. Kung anong ginawa ng US, kung anong ginawa ng Russia, na sila ang nag-file ng charge warrants of arrest sa mga judges na ito. How dare you, di ba? This is what a sovereign nation does. The sovereign nation says, how dare you? How dare you interfere in matters that are of no concern to yours, di ba? Ayon pa kay Badoy na mismong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pumayag na lapastanganin ang soberenya ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa mga banyagang institusyon. Ayon kay Badoy, ibinigay umano ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court o ICC kahit wala na umanong jurisdiksyon ang naturang korte sa Pilipinas matapos lumabas ang bansa sa Rome Statute. Itong mga judges na ito ngayon, no, ito mga buwisit na ito, right? Sino ba yung mga yan? Ano bang pakialam ninyo sa amin? Hindi ba dapat ganoon ang tugon ng isang soberenyang bansa? Why? Because we have a president who allowed this atrocity. 'Di ba? Yun ang kahinaan ng Pilipinas ngayon. Yan ang pinaka number one problema natin, si Bongbong Marcos, na pinayagan niyang salaulain ang Pilipinas, na ibinigay niya ang ipinagkanulo niya ang isang ordinaryong mamamayan, no, sa isang dayuhan. Nakakasulasok. It's a heinous crime. It's treason. 'Di ba? So, tama talaga yung nangyaring yan. Samantala, ito po kakapasok lang na balita, nagpatupad ang administrasyong Trump sa panibagong parusa sa dalawa pang hukom ng International Criminal Court o ICC dahil sa papel nila sa kasong may kinalaman sa Israel, lalo na sa investigasyon hinggil sa Gaza. Sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio na politicize umano ang mga aksyon ng ICC at hindi nila papayagan ang paggamit ng jurisdiksyong ito laban sa US at Israel. Kabilang sa parusa ang travel ban at pag-freeze ng anumang assets sa US. Dahil dito, kinundina ng ICC at ng Netherlands ang hakbang. Iginiit nila na ito'y tahasang pag-atake sa kalayaan ng korte at maaaring maglagay sa panganib sa international na kaayusang legal. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Reaction lang po ninyo doon sa mga pagsanksyon ng US sa mga ilang ICC judges nga doon po. At ito yung ilan po sa mga judges na ito yung nagbasura doon sa interim release appeal ni FPRD. Ano po masasabi po ninyo? Yun ang tamang tugon ng isang soberenyang bansa sa nakikialam sa kanila. Ganun yung tamang tugon. That is the response of a sovereign nation. Kung anong ginawa ng US, kung anong ginawa ng Russia, na sila ang nag-file ng charge warrants of arrest sa mga judges na ito. How dare you, di ba? This is what a sovereign nation does. The sovereign nation says, how dare you? How dare you interfere in matters that are of no concern to yours, di ba? So bakit ano yung tugon ng isang bansang walang soberenya? Eksakto kung anong tugon ni Bongbong Marcos. So tama ang ginawa ng US, ng Russia. Biro mo, no, itong mga judges na ito ngayon, no, itong mga buwisit na ito, right? Sino ba yung mga yan?
Ano bang pakialam ninyo sa amin? Hindi ba dapat ganun ang tugon ng isang soberenyang bansa? Sino ba kayo na ginajudge ninyo ang ating bansa pero hindi kayo nakakapag-Uber? Hindi man lang kayo nakakabili kasi freeze yung account. Kahit Uber, it came from that Venezuelan judge, di ba? Or was it the South American judge that she said that she couldn't even use her credit card to use an Uber or anything, and yet you're standing in judgment of our nation. Why? Because we have a president who allowed this atrocity. 'Di ba? Yun ang kahinaan ng Pilipinas ngayon. Yan ang pinaka number one problema natin, si Bongbong Marcos, na pinayagan niyang salaulain ang Pilipinas, na ibinigay niya ang ipinagkanulo niya ang isang ordinaryong mamamayan, no, sa isang dayuhan. Nakakasulasok. It's a heinous crime. It's treason. 'Di ba? So, tama talaga yung nangyaring yan. Alam mo, Admar, Jade, mga kababayan, having worked with PRRD, no, pag inaantay namin siya, lagi kami nag-uusap-usap. Kasi sa totoo lang, para siyang magician. Sa totoo lang, so, ang tingin ko dito, at the end of all of this, no, pag natapos na lahat ito, masisira ang ICC, ang CPP, at iyang mga kurakot na yan. Well, malungkot nga lang po na ngayon nakikita natin kung paano ang Estados Unidos ay gumagawa ng hakbang na kapareho ng mga hakbang na ginawa ni Tatay Digong, mas matindi nga lang ang ginagawa ng Amerikano. Kasi meron din naman pong proportionality. Huwag naman dapat sobra-sobrang paggamit ng dahas, no, para labanan yung mga drug lords. Pero nakikita natin sa Amerika, medyo sobra ata yung dahas na ginagamit nila kasi naglo-launch na sila ng all-out war, literally using the armed forces of the United States of America. Sa Pilipinas po, hindi naman umabot sa punto na hukbong sandatahan ay na-involve dito sa war on drugs. Kapulisan lang po dahil it is a civil matter. Kapag naging kasapi na kasi ang armed forces dyan, ibig sabihin talagang matindi na yung problema at baka umiral na yung batas na umiiral kapag meron digmaan. Kasi sa batas po ng digmaan o international humanitarian law, po pwedeng ang gulo, ang gamit ng dahas ay sa panig ng isang gobyerno at isang grupo na nagdedeklara ng independensya o right to self-determination, o hindi naman kaya isang grupo na maski hindi sila nagdedeklara ng right to self-determination, ay meron silang command, meron silang leadership, meron silang kakayahan na ipatupad ang batas na umiiral pag meron digmaan. Yan po yung tinatawag na non-international armed conflict. At sa tingin ko po sa Amerika, hindi lang non-international armed conflict na yan. Kasi ang binobomba ngayon ng Amerika ay mga barko na ng Nicaragua, ang mga puerto na ng Nicaragua, ng Venezuela. So ang tingin ko po, meron ng international armed conflict, meron ng aggression. Kasi nga po yung aggression, wala namang atake sa kanilang Venezuela. Bakit naman sila gagamit ng hukbong sandatahan para panbugin ang mga barko at targetin ang mga puerto ng Venezuela? Pero ang punto ko lang po, pagdating po dun sa pulisiya na gamitan ng dahas ang gera laban sa droga, well, hindi lang po si Tatay Digong yan. Pati po si President Trump ngayon ay gumagamit ng labis ng puwersa. Kung ikukumpara mo dun sa puwersa na ginamit ni Tatay Digong, na meron pang paulit-ulit na paalala si Tatay Digong. Kayong mga pulis, kung kayo ay sumusunod sa batas, sagot ko kayo. Pero kung kayo ay pumatay na walang necessity at walang proportionality, you're on your own. Di ba po? Anyway, ang naririnig naman po natin na kalagayan ni Tatay Digong, sang-ayon na rin kay BP Sara, ay tanggap ni Tatay Digong ang kanya naging kapalaran dahil ito'y kabahagi ng politika. Pero siyempre, hindi natin maalis na talagang kung ako'y nalulungkot at kung naman may kalayaan, umikot-ikot bilang isang asylum seeker, mas malungkot talaga yung kalagayan ni Tatay Digong. Kaya nga ako nag-iisip kung ako ay naluluha paminsan-minsan dahil sa aking kalagayan, iniisip ko nila, mas matindi talaga ang naging kalagayan ni Tatay Digong. At yan naman ay kahit papano nakakaibsan ng aking nararamdamang kalungkutan. Wala talagang katumbas ang nangyari kay Tatay Digong at wala talagang dahilan para maranasan niya itong ninaranasan ng ngayon. Mantakin ninyo, kinidnap ng sarili niyang gobyerno, isinuko sa isang dayuhang hukuman na sa ngayon ay pilit ng pinagwawakas ng mga bansa gaya ng Estados Unidos,
Israel at ibang mga bansa na hindi kasapi ng ICC. Itong mga nakikita po nating sanctions sa ICC judges, yan po ay magpapatunay na hindi na tatagal talaga ang mga ICC judges dahil kinakailangan nila ng access sa US banking system. At baka hindi na nga po tatagal talaga ang ICC kasi yung mga pondo na binibigay ng kanilang mga miyembro ay dadaan at dadaan din sa mga US institution gaya ng SWIFT, no? Na ngayon ay hindi na po pwede. So tingin ko rin bilang ng araw ng ICC. So Tatay Digong, hang in there. Maski ikaw ay hindi pinagbibigyan sa iyong mga motion, ang issue naman is mabubuhay pa kaya ang ICC hanggang sa punto na ikaw ay tuluyan na lang ipapakulong at sesentensyahan na guilty. Sa tingin ko, hindi na po. Dahil napakalakas ng mga puwersa na tutol sa ICC at tingin ko po, binibilang na rin ng araw bagong buong buong African Union ay bumitiw na sa kanilang pagiging miyembro ng ICC at ang matitira na lang mga miyembro dyan sa ICC ay ang European countries.